Magsi 6 years na ako dito sa long-term client ko at ito yung mga natutunan ko. Kaya kung bago ka pa lang dito sa freelancing or kung gusto mong pasukin ang freelancing, tapusin mo tong video na to at baka sakaling may matutunan ka sa mga experiences ko. Nag-start ako dito sa client ko as a product lister lang. Ali pagkatapos ko mag-list ng items niya, wala na akong gagawin. Pero binabayaran lang niya ako kung magkano yung na-spend na oras ko dun sa pag-list na yon. At pag busy yung client ko, wala din siyang pinapagawa sa akin so hindi ako kumikita. And as a person na medyo pabibo sa trabaho, charis. Ding aside guys, pero may nakita akong mga problem dun sa old listings niya and nilist ko yun isa-isa at sinabi ko sa kanya. So nung time na yun, parang natuwa yung client ko kasi sabi niya sa sobrang dami niya nang na-hire na VA, walang nagsabi sa kanya ng ganun. Kasi yung ibang lister na na-hire niya, after mag-list wala na. Ang nangyari nun, after ko mag-list sa kanya, may pinapagawa pa siya sa akin. Isa yun sa natutunan ko. Kung wag ka lang mag-aantay sa kung ano yung iuutos ni client, feeling mo may maiitulong ka pa dun sa business niya, sabihin mo. At number 2 and napaka-importante nito guys, dapat mapagkakatiwalaan kayo. Hindi lang dun sa mga personal informations ni client, at mapagkakatiwalaan din kayo pagdating dun sa trabaho. So nag-start ako dito sa client ko na gumagamit kami ng time tracker. And after 6 months, sinabi niya sa akin na wag na kaming gumamit ng time tracker. Basta kailangan ko lang mag-spend ng 5 hours a day. Nung time na yun, kahit wala kaming time tracker, same pa din yung output na ginagawa ko nung may time tracker pa kami. At minsan nga, mas madami pa yung ginagawa ko. Doon makikita ni client na mapagkakatiwalaan kayo. Hindi na kayo kailangang i-micromanage kasi magagawa niyo yung trabaho kahit hindi niya sinasabi. Medyo matagal-tagal din kami bago dumating sa ganitong setup. At almost 2 years na din ako dito sa freelancing nung nakilala ko tong client na to. Anyways, is-share ko lang pala sa inyo guys yung ginagawa ko para mapainom ko ng vitamins yung anak ko. Yung tinitake niya kasing vitamins dati, gummies. Kaya lang hanggang 12 years old nga lang yun. Nung time na bumili ako ng pang 13 years old, capsule nga siya at sabi ng anak ko, pag iniinom niya, sumasakit daw yung tiyan niya. Kaya ganun na nga lang yung ginagawa ko, nilalagay ko na lang siya dun sa Milo or sa milk na iinumin niya. At tinanong ko siya kung nalalasahan ba niya yung vitamins, sabi niya hindi naman daw. So ayun, medyo natuwa naman ako kasi ang tagal ko nang binili ng vitamins na yun at hindi nga niya iniinom. At minsan nag-aaway pa nga kami kasi sabi ko sa kanya dapat pag iinumin niya yon is kumain siya. Para nga kako na hindi sumakit yung tiyan niya. Pero sabi niya kahit daw pagkakain niya iinumin, sumasakit pa din daw yung tiyan niya. Kaya buti na lang nakagawa tayo ng paraan. Anyway, kahapon nga pala tong video na to at mag-iilang araw na nga din pala na medyo chill lang yung work natin. Medyo busy kasi yung client ko at hindi siya makapag-take ng pictures ng ililist namin. Pero syempre, as a store manager, marami tayong ibang task maliban dun sa paglilist ng items. At meron kaming 3 store kaya hindi talaga mawawala ng gagawin. Pag ganitong wala naman kaming ililist dun sa main store namin, eto na nga din yung pagkakataon ko para mabigyan ko ng attention yung ibang store namin. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to. That's it for today's video and see you